bakit no? Ang tanong ko ngayon is, bakit? Nawalan ba talaga ang gas ang Pilipinas? Bakit? Alright, again, welcome to this channel. And kamusta po ang aking mga kaibigan, mga visitors, o kaya mga silent viewers. And of course din po, patuloy tayong mag-uusap naman po sa mga bawat nangyari po sa buhay ng tao. Or yes, whatever, what happened. The story of every person's that we're gonna talk tonight. But before that, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to this channel for every time po na gusto nyong maturugan ang aking panibagong video or newly upload video is please click the notification bell. And of course, yun po, don't forget to like this video. And of course, din po, siyempre, pakicomment na lang para po ating makita kung ano po yung mga komento at mga saloobin para manawaan po natin kung ano talaga ang ating real na nangyari po talaga, di ba? Marinig ko po ano pong, at least may inspire po tayo sa mga istorya ng buhay na ating pag-uusapan. So, ayan. And here we go. Nakaraan lamang po nating upload ay alam po natin po talagang hindi na po mapipigilan po talaga ang pagtaas, no? Or tawag po nating price hike sa fuel or sa gas sa bawat fuel stations. At kahit anong kumpanya nito, lalo po sa big three na tinatawag natin, walang ibang Petron, Shell, at saka Caltex. But anyway, dito po ay ating pong nakita, no, si Ma'am, tawag dito, sorry. Kita natin para makita natin ang maayos si Ma'am. Okay, sabi sa comment nakaraan, sabi ni Ma'am Josie Bilalde. Tama ba? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po, paki-subscribe kay Ma'am Josie Bilalde po. Siya po ating ngayon bigyan din po ng pagkataon para po siya ma-subscribe. Para makatulong po dito tayo sa kanya. Well, again, dito po ay sabi niya, magandang content po itong tinalakay niyo, sir. At isa po ako sa napakalma ninyo. Maraming salamat po, ma'am. At least napakalma kayo guys po sa kabila po ng ating problema sa sitwasyon po ng ating Pilipinas. Hindi lang po Pilipinas, actually buong bansa. So I just want to share with you na magiging tibayin po natin ating loob. Huwag po tayo maglala because I believe po, no, God is still control in everything what happened in this world. Kahit po sino pa yung makapangyarihang tao, mas makapangyarihan ng Diyos na ating ang lumikha ng langit at lupa. Hindi po yan papabayaan ng Panginoon. Well, sabi niya ni Ma'am Josie Bilalde, na since talaga at popular na ang Petron, yes po. Pero hindi ko alam na may malaki pala silang company sa Bulacan. Tama po yan. Mayroon pa talaga silang kumpanya na tawag pong dyan sa Bulacan at same time po sa Bataan. Mayroon po silang natawag po, di ba, refinery. Kaya imposible po na tayo mawalan po ng diesel. Kung sasakyan nyo diesel, imposible po mawalan po tayo. At dahil po may sarili po tayong atin. Totoo po yan. Okay? So, wag po tayong mag-alala. Kasi mayroon po tayong sa totoo lang may stock po. Kaya lang, siyempre naubos. I'm very sorry to share with you. Naubos kasi alam nyo panic buying po ang tao. Lalo po may, I'm sorry, may mga pera. Katulad ng kapatid ko ay talagang 10 container ng kanyang no? May pira siya eh. Ako wala eh. Kung may pira ka, sige. Pero kailang, siyempre, kawawa yung mga wala talagang mag-stock. No? Kaya naubos. Maraming talagang ganun po talaga. No? Hindi po natin maiwasan. Well, kanila yon. So that's why, kaya po talaga na ubusan po ang bawat gasoline station, especially kung may mga malapit dyan sa kanila, yung mga tao dyan. Hindi naman lahat po naubusan eh.
So, kaya nagkaroon ng panic yon. Okay? Pero, supposed to be, diesel. Mayroon po tayong diesel. Mag-search po tayo para wag po tayo mag-alala. Although, we can talk mamaya patungkol po sa Middle East. So, sabi pa dito ni Ma'am Juicy, even though na may mga promotion ang Petron, no? Ay sa Shell na lang ko na hindi maging sa Shell daw siya. Okay? Kayo naman po yan. Kasi sirain ang kotse ko para hindi maging sirain ang kotse ko at ngayon ko lang din nalaman yan. Okay? At least nakatulong po tayo, Ma'am Tem. Maraming salamat po, Ma'am. So, thank you so much po for sharing your knowledge. Actually, yes, maraming salamat po, Ma'am. So, anyway, ang Petron po, maganda din yan. Maganda rin ang Petron. Disclaimer lang hindi po ako hindi pa ako nagpo-promote ng produkto ng Petron o kumpanya ng Petron sa Shell sa Caltex. Disclaimer please, baka tayo'y makakasuhan ng tatlong kumpanyang ito. Anyway, tatlo po sila. Mayroon pong, sabi ko nga nakaraang video, no, ay mayroon pong mayroon pong kanya-kanya sila. Ang dito tayo sa Caltex, ang Caltex na maganda yan sa mga panghatak talaga, no. Mga for example, mga pang-akyat sa bundok, mga ganoon. Maganda siya, no, kasi may Tecron nga tawag doon Tecron. Maybe I don't know but Tecron may technology ba ang kanilang fuel. Pero sa iyon po, pero marami po kahit ako gumagamit ng na-try ko yan ang tatlo. Kung totoo ba? Yes, very good po talaga. Para sa makina, yung talaga yung mga turbo, no, na yung mga amakyat sa mga bundok. Maganda po ang Caltex. At ang naman ay maganda po sa ibig sabihin maganda po sa kondisyon ng makina naman. At ang tawag ito, ang Petron naman ay maganda din siya. Maganda rin ang Petron. Actually, maramdaman yan sa makina. So, maganda rin po niyan. Ibig sabihin, malinis. Bakit malinis? Kasi alam nyo, lagi pong bago. No? Kanilang pong mga fuel. Kahit ano. At sa pa, hindi po natutubig yan. Kasi mayroon po sila talagang, iba po kasi sa mga fuel station na hindi kilala o mga iba din na hindi po talaga secure ang kanilang kaya po nagkakaroon ng nagtutubig, no, nagkakaroon ng water vapor, no, kahit sa makina natin sa sasakyan pag hindi yan full tank, kaya pong purpose nga ng sasakyan na laging full tank para po wag tutubigin, no, at wag kakalawangin. Yun po ang resulta pag ang sasakyan natin hindi po yan na full tank. So kaya po wag tayong magtaka na ang ating mga fuel pump po, no, ay marami pong nakastock na mga hindi maganda, may mga tubig ang iba may mga may mga kalawang. So nagkakaproblema po doon. Kaya although may mga air cleaner po tayo, mayroon po tayong mga fuel ang tawag nito. Basta ganoon. Basta ganoon Basta yun po. Yan pong ang message ni Ma'am Juicy Bilalde. Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong mensahe. Well, dito po tayo, no. At bakit, no? Ang tanong ko ngayon is bakit nawalan ba talaga ang gas ang Pilipinas? Nawalan ba talaga? If we search po talaga, kung tayo nagbabasa, ang fuel ay mayroon po siyang allowance talaga ng Pilipinas ng 60 days. Okay? 60 days po talaga. At hindi po maubos. Kailan po nagka-problema kasi nga dahil po alam nyo, hindi ta naman po natin masisisi yung may pira na talagang mag-stock sila. Kasi Mama Melanie nga nag-message sa nakaraan, di ba, din po, nag-flex din po sa kanya. No, ang kanyang misay, talagang bumili din po sila. So, it's good for them. Kaya lang iba naman, hindi tayo makabili. No, ako hindi talaga ako nagsiwala tayo pang bili talaga ng malaki yan. Kapatid ko talagang 10 container ang kanyang pinili. But anyway, here we go. At
Bakit, no? Talaga bang ubusan tayo ng fuel? Kung ako tatanungin nyo, hindi. In my own na. Bakit? Kasi alam nyo, mayaman naman eh. Walang tigil yan. Kaya lang, siyempre, ang nagkaroon lang dito, tulad dito sa mapa, no? Yung mapa na kung titingnan yung Google Map, sa Google Map, makikita nyo po dyan ang mapa. O yan po. Ayan, pinakita ko yan. So, realidad po talaga yan. No? At kita mo yung Gulf Oman. Yung Gulf Oman ay andyan po yung, di ba napakalaki ng Iran? Napakaliit lamang ng Israel. At napakalayo doon po si Cyprus, no? Banda Lebanon, Jordan, Syro, Syria, yan pang Iraq, okay, ang Kuwait. So, Saudi Arabia, malapad din. Iran, napakalaki din yan eh, malapad din. So, ngayon lang, ang problema kasi, no, posible talaga tataas ang presyo ng ating fuel. Dahil dito sila dumadaan sa Gulf Oman. Diyan po sa Gulf Oman, yung mapa na yan. So, papunta pong Qatar, yan pong United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Kuwait. Kasi isa sila po ang supposed to be Pilipinas dyan po pala nang bumibili, no? Kung hindi ako nagkamali. Well, dyan po nagbumibili at ng ating gas. Pero tandaan po natin, ang Pilipinas, mayroon po. Okay? Mayroon po ang Pilipinas, yung Petron. Kaya nga may refinery. So, ibig sabihin, I believe na hindi tayo maapektuhan po talaga. Maapektuhan tayo sa presyo. Pero, ibig sabihin, nandyan pa rin yan. Regular na hindi po mauubusan. Pero yung gasolina naman, siyempre binibili doon, same time, doon sa Middle East. So, dumadaan doon sa Iran. Kaya ginagawa, posible talaga tataas. Dahil dito yan dadaan. Okay? Dito dadaan sa, kita mong Yemen yan. Yemen, Gulf Aden. Kaya, hindi na po makapasok ang USA sa kayang, ano pang hindi makapasok? Israel. So, yun po ang naging problema ngayon. Mga cargo ship, hindi na makakadaan. So, inaharangan na po sila. Kaya ang gawin ay ikot pa yan. Okay, ikot. Kaya mas lalong lalayo. Kaya posible ang para sa akin yung sa aking pananaw, disclaimer lamang ay abot ng 70. Yon ang pinakamataas talaga. Kasi ikot pa yon. Pero pag sinabi po natin na maubusan, hindi po eh. Imposible. Mayroon namang kada, marami pong mayroong nagbibigay ng langis po. So, kaya lang, siyempre napakalayo at lalong tataas. Kaya nakakalungkot, siyempre, yan nga, tataas talaga. Pero hindi yun aabot na sana ng mahigit 100 o 90 o 80. I don't believe. Posible maging 70 lang siguro lang. Siguro. Pero posible. Kasi mayroon nga Pilipinas eh. Kaya nga, bakit naubusan nakaraan? Kasi nga, marami pong nag-stock. So, halos naubos ang mga tangke ng mga fuel station kasi nga nag-stock na may mga pera. Hindi lang may pera, pati kumpanya nag-stock na rin sila. So, ano pong mangyari? So, ang mga iba, yung hindi kaya mag-stock, hindi makabili. Dapat sana, yun eh, para sa akin, dapat may nilimitahan lang sana kung ilan lang yung bibigyan. Hindi yung basta-basta lang, siyempre that is business, grab the opportunity po ng fuel companies na ito, ay i-grab naman talaga nila yan. Kaya malaki pong kita nila. Supposed to be, bakit hindi aabot ng ganun kalaki talaga ang taas ng presyo? Kasi tatanggalin ang excise tax. Alam niyo ba kung magkano ang excise tax natin? Napakalaki, mahigit po 30 plus.
Imagine na. So, malaki po ang naipatong po ng excise tax saka VAT, no? Value added tax. So, ang excise tax, value added tax, pakalaki po ang kanyang ipinatong po, kaya po tumaas. Hindi natin alam kung ito po'y talagang itatagalin muna ang excise tax sa VAT na ito. Sana wag naman muna. Siguro VAT po pwede pa, yung excise tax talaga pwede tanggalin. Kasi ano naman yun, di ba? So, nakalungkot lang kasi sa sitwasyon ngayon ng ating dito sa Pilipinas na nga, I don't care sa ibang bansa, ay talagang nagsasuffer na talaga. So, that's it. And nakakalungkot. Pero actually, I tell you, hindi po tayo maubusan. Maliban lang talaga kung magyera. See? Mag-Third World War. Yan na po ang talagang delikado. Pero, sa totoo lang, in the Bible says, is a prophetic po ito. If you look in the Matthew chapter 24, in that scriptures, lalo na pong verse 8. But before the verse 8, sabi po dyan, no? Nations against nations, kingdom against kingdom. Diba? So, mag-aaway talaga yan. Pero ang una dyan, there's rumors of wars. Meaning, that is rumors of wars. So, hindi naman mag-gigera para sa akin. Kung magigera yan, okay, magkakaroon talaga ng Third World War. Supposed to be. Pero kung ito na nga talaga ang prophecy na sinasabi ng Bible na magkakaroon ng Third World War, wala tayong magawa. Sigurado po, lahat po tayo, walang mahirap, walang mayaman. No. Oh no. It's really dangerous kung ito po'y matutuloy talaga. Kung ito na pong panahon. Pero para sa akin, it's now the beginning of sorrow. Umpisa pa lang po ng matawag ito yung kapighatian ng tao. So, nakakalungkot ngayon. Kaya nagmamahal ang mga bilihin na ngayon. Buti nga ang gobyerno ay nagbibigay pa ng mga subsidiary ngayon sa ating mga fare, sa mga tricycles, sa mga public tawag ito yung biyahe. Pero ang private po talaga yung apektado. Kahit na yung government ngayon nag-provide ng mga buses, libre sakay, libre, no? Pero sino ang apektado? Actually, marami po apektado. Kahit po yung mga super maapektado po sila. No? Nakalungkot po talaga sa ating iniisip. Pero I tell you, hindi po mabusan ng langis. Tuloy-tuloy naman ang langis yan eh. Parang tubig yan eh. Kaya lang, siyempre nagkaroon lang problema dahil po alam nyo ang nangyari. Kasi nga, tao eh ang magawa. Hindi po ang Diyos ang magawa nito. Tao, sakim ang tao. See? Sakim. Kaya nga ganoon, nangyari ay ang tao ay hindi natin masisisi din po. Talagang kailangan po nila mag-stock. So, kailangan ang problema, paano naman ang iba? Apektado pa rin po. Actually, lahat po ay apektado. Okay, so, dito na lang po tayo at sana po huwag po tayo matakot. At ang importante po ay manalangin po tayo sa Panginoon. Lagi po natin. Panahon na siguro na lumapit tayo sa Diyos. Panahon na siguro it's time to acknowledge po sa Word of God, because I believe po ang salita ng Diyos ay salita po talaga ng Diyos yan. I do believe in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kahit anong gawin po natin, pag ang Diyos naningil ng ating buhay, po tayong magagawa. Okay, again, this is your story, Ronnie Harvell. Maraming salamat sa pakinig at huwag po tayong matakot. Manalangin po tayo na bumalik na po sa normal. Pagpalain po tayong lahat sa pangalan ng Panginoon. God bless you all. Bye-bye. And see you the next upload video. God bless.